Tayo po'y manalangin sa wikang Hebreo. Yumuko tayo. Aba Yahawa, Shabashamayam, Salakalanawa, Alkatayanawa, Watawadalak Aldamak, sa satapat yatayanawa, Kalhalal Hawadla, Aba Yahawa Alhayam, Basa Masyayak, Yahwasay, Basa Mraw Kakadas, Yaman. Palakpakan natin si Masyayak, Yahwasay. Happy New Moon. Happy New Moon. New Moon kayo. Ang Hebrew Israelite, pag New Moon, mayroong gawain. So, tamang-tama. New Moon. Okay. Ito yung topic natin, Original Ancient Hebrew Aramaic Tanakh or Holy Scripture. Subject to translator training. Yan. Ngayon, ito yung early ancient Hebrew alphabet, yung pictogram. Pero ang pagbasa nitong alphabet na ito, ganon, abagada hawa sa kataya kalamana sa ay patasak warasata. Pero walang ano to siya, walang translator na makatranslate ng ganitong alpabito. Pangalawa, itong tinawag na Middle Ancient Paleo-Hebrew alphabet. Ito yung nakasulat sa Old Testament. Sinulat ni Moses. Ganito ang sulat niya, Paleo-Hebrew. Ganon ang pagbasa, abagada hawa sa kataya kalamana sa ay patasak warasata. Ngayon, tulad nito, Yahawa. So, Yahawa. Ang pangalan talaga ng creator, Yahawa. Parang katunog sa Yamaha. Yahawa. Yan ang pangalan niya. Hindi Yahweh, hindi Jehovah. Yahawa. Okay. Ngayon, late ancient Hebrew Aramaic alphabet. Yung Hebrew, Aramaic, pinagsama. Iba din yung Aramaic alphabet. Iba din yung alpabito na Hebrew Aramaic. Ito yon. Abagada hawa sa kataya kalamana sa ay patasak warasata. May final letter siya. Yung ka. Yan final letter. Ibig sabihin final letter. Sa huling litra, yan ang isulat. Hindi na ito. Itong ma. Pag sa last letter na im, ito isulat. Hindi ito. Sa gitna at sa kasimula ito. Sa na, ganun din. Ito final letter. Sa pa at saka sa tasa. Pero walang kape. Tasa lang. Okay. Ang New Testament, nakasulat talaga, New Testament was written in Hebrew, not Greek. Na ginawa lang Greek ni Septuagint. Sinali niya galing sa Hebrew Aramaic, sa original New Testament. New Testament and Hebrew. Ito yung pagkasulat. Hindi talaga Greek kasi ang mga professor sa Bible School, sabi nila, ang original daw sa New Testament Greek, mali. Maling-mali. Hebrew pa rin. Ang Savior Hebrew, ang mga apostol Hebrew lahat, except Lucas. Si Lucas lang nag-isang Greek na apostol. Okay, tuloy tayo. Ang original, ang pinakabuo talaga ng aklat ng original manuscript, scroll niya, ay 777. Lahat, manuscript pa yan lahat, Ngayon, yung ginawa nilang aklat, at sa isang malaking aklat ay 777 books. Anong sabi sa aklat ni Nicodemo? Dito sa chapter 22. Ang mga bagay na ito ay naparoon si Pilato sa templo ng mga Hudyo at tinipon ang lahat ng mga pinuno at ng mga skriba at mga guro sa kautusan. Ipinag-utos na sarhan ang lahat ng mga pintuang bayan at sinasabi sa kanila, narinig ko na mayroong kayong isang malaking aklat sa templong ito. Nais ko nga sa inyo na ito ay maiharap sa akin. Sabi ni Pilato, gusto ni Pilato makita. Sabi nito, at nang ang dakilang aklat na dala ng 4 na ministro sa templo. Dakilang ang 4. Malaki yan, 777 books na . 4 na tao ang nagbuhat, 4 na ministro. At pinalamutian ng ginto at mga malagang bato.
At sinabi ni Pilato sa kanilang lahat, isinamo ko sa inyo sa pamagitan ng alahayam at ng inyong mga ninuno na siyang gumawa at nag-utos na gawin ang templong ito na itayo upang huwag ninyong ilihim sa akin ang katotohanan. Nalalaman ninyo na ang lahat ng mga bagay na nasulat sa aklat na iyon, sabihin ninyo sa akin ngayon kung ang inyong mga kasulatan ay nakasumpong ng anumang bagay tungkol kay Yahawasyay na inyong binitin sa punong kahoy at kung anong oras sa sanglibutan siya ay nararapat na darating, ipakita ninyo sa akin. Sabi ni Poncio Pilato. Kasi ang mga Hudyo kasi ang gusto nilang ipapatay si Yahawasyay, ibitin sa punong kahoy. Sabi ni Poncio Pilato, wala akong nakita kasalanan ni Yahawasyay. Dalhin ninyo sila. Dalhin niyo siya. Bahala na kayo. Parusahan niyo ayon sa inyong batas. Ang death penalty ng Israel, babatuhin hanggang mamatay. Isa. Pangalawa, ay bitay sa punong kahoy. So, hindi ipako sa cross. Maling-mali. Ibinako sa cross. Meron ibinitin. Ha? Meron ibinitin. Binitin sa punong kahoy. Yung talaga namatay ang Savior natin na si Yahawasyay. At nakasulat yan. At doon sa isang malaking aklat na 4 na taong nagbuhat. Hindi Oo. talaga pinako. Ha? Hindi pinako sa Hindi cross. pinako sa cross kasi mga yan. Sabi nga, Nakabitin sa punong kahoy kasi sabi ni Poncio Pilato, hatulan ninyo ayon sa inyong batas sa mga Hudyo. So ang batas ng Hudyo na Israel, dalawa lang ang death penalty. Babatuhin hanggang mamatay, katulad sa nangyari kay Esteban, at ibitin sa punong kahoy. So, yun, namatay si Yahawasyay, binitin sa punong kahoy. Yan, tuloy tayo. Noong 70 AD, Roman Empire restored Jerusalem. Yung malaking aklat, kinuha nila. Noong 777 na aklat na Biblia, mayroon isang tayong 666 sa kanila. Habang 711 o 711 ay nawala. Naging apocryphal, ibig sabihin, nawala, nakatago. Kinuha ng mga puting sombrero ang lahat ng ito sa bisme ng Vatican, kasama ang 615 kargamento ng replano at ninakaw ang ginto at pinahalagahang artifacts. Nalalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang itinago sa atin ng lahat ng katotohanan. Yan. So, doon nila pinagduduktor ang kasulatan, ang Tanak, ang Holy Scripture. Dinuduktor nila ang Tanak at doon nila pinalitan ang salitang Bible. Na ang Bible, ang Biblo sa Greek, ay daungan yon sa isang pair. Di yun, ilang mo panuloko nila. Okay, tuloy tayo. Only a lie has different version. Holy Scripture, NIV, King James, yan na. Ito kasinungalingan to lahat. Pero ito, naniniwala ang buong katawan sa mundo. Dito naniniwala sila. The very lie. That's why na mayroon tayong translation na itama natin. Okay. Ngayon, sino ang nag-imbento sa modern Hebrew? Who created modern Hebrew? Ito si Eliezer ben Yehoda. Ano to siya? Edomite yun. Edomite to siya. Pinanganak siya sa Lithuanian, sa continent ng ng German. ng Europe. No, part ng Europe. Okay, yan ito siya. Si Eliezer ben Yehoda. Ano yan, professor yan? Professor. Pero Edomite yan. Siya ang nag-translate ng modern Hebrew mula sa original. Ngayon, ang first modern Hebrew alphabet, binago na nila. Ginawa na lang kusunano. Alit, bit, simil, dalit, hiwaw, senti, titsukab, lamit, minun, sami, ayin, pitali ko, presentaw. Yung unang modern Hebrew. Ngayon, ang Yahawa, naging Yod, Hiwaw, He. Konsonan lahat na. Hindi na mabasa ang Yahawa dahil wala na ang vowels na A at saka I. Kasi ang original kasi Abagadahawa
sa kataya kalamana sa ay. So ang vowel sa walang alang ay. Ngayon, gitanggal nila, puro consonant na lahat. Oh, yan ang nangyari. That's why dito nagsimula ang katawagang YHWH. Ang YHWH nanggaling yan sa modern Hebrew, sa English. At sa modern Hebrew ay Yud Hi Waw Hi. So, isang bigla yan kasi nungalingan. Yud Hi Waw Hi, YHWH. Ngayon, para mabasa, naglikha sila ng panibagong Hebrew vowels or nikod ang tawag. Ito na yon. Yung kamats, patak, chiri, sigol, siba, kulam, cherek, kubot, surok, satap, kamats, satap, patak, satap, sigol. So, mayroon ng A, E, E, O, O para mabasa na. Yan ang ginawa ni Eliezer. Ngayon, ano yung YHWH? Ano yung Yahweh? Ay, Anunnaki yan. Yan ay fallen angel. Fallen angel nga naging satanas. Ano yung ang meaning ng Anunnaki? Those who came from heaven down to earth. Nahulog na anghel. So, therefore, yung Yahweh, Anunnaki, fallen angel, satanas. That's why lahat ng mga tao, Yahweh, Yahweh, sinamba mo si satanas yan. Yahawa ang dapat. Ngayon, second modern alphabet. Ito na, Alif, Bet, Simil, Dalet. Hiwa dapat to eh. Ngayon, ba na, ba. Alif, Bet, Simil, Dalet, Hiba, Senki, Tichukab, Lamit, Binusamik, Ayin, Pitsadiko, Present, Tab, hindi na tao, Tab. Binago na, pinasok na yung V as in victory na consonant. That's why dito lumabas yung Yehovah. Yehovah. Ngayon, yung naimbento ni John Giorgio Tresino, ang letter J, ang nangyari, ang Yehovah ginawang Jehovah. Lumabas ang Jehovah dahil sa imbento ni John Giorgio Tresino. Ang original niya sa modern ay Yehovah. Oh. Ngayon, ang nangyari, pangatlong modern, ay ito na, Alif, Bet, Jimil, Dalet, He, You. You na, oh. You. Sinki, Titsungab, Lamit, Binusami, Elpit, Sadiko, Present, Tao. O, yun na. Para lumabas yung Yahuwah. Sa pangatlong modern yun, yung Yahuwah. O, kita mo yung binago nila. Para ang mga tao magsamba na sa pulin ni Yahweh, Yahweh, Jehovah, Jehovah, Yawa, Yawa. Sino yan? Pulin angel ng mga satanas. Dapat Yahweh. Ngayon, eto, sinabi ng Acts, Gawa, chapter 3, verse 21, sabi rito, pinahintulutan sa langit na alisin ang kanyang tunay na pangalan at pinalitan ito ng mga pangalan ng nahulog na mga anghel. Hanggang sa panahon na ang kanyang pangalan ay maibalik sa banal na kasulatan na sinalita ng alahayam sa pamagitan ng lahat ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon. Pinahintulutan ni Yahweh na maalis ang pangalan niya sa kasulatan. Pero darating ang araw, maibalik ang kanyang pangalan sa kasulatan. Dahil ma-translate natin to at ibubukbay naman ni Archbishop James Marcos Taliano at magkaroon na ng aklat. Balik na ang tunay niyang pangalan Yahweh. Palakpakan natin! Yes. Si Aba Yahweh. Yan. Ngayon, eto na ha. Ang translation sa Luke chapter 1 verse 6. Ito yung translation ha. Ngayon ang problema, kailangan talaga ang translator marunong magbasa. Siya na Yaham. Baay Yamayam. Baay Yanay. Alahayam. Wakayayam. Ba na amana wat lama tasawawa tayam tayawa wala ka wa kwa yawa shal yahawa. Yahawa yan. Pero anong ginawa at pag-translate? Yung Google Translator ginamit ko, Jehovah. Yan, ang alahayam, ginawang God. Sino to si God? Sino to si Jehovah?
Sa Tagalog, asawa Tagalog, ganun din, ginawa. Ano nangyari? Diyos na. Tapos, Jehovah. Pero, alahayam yan. Ang Diyos, ang original. Tapos dito, Yahweh. Pero ginawang Jehovah. That's why, i-correct natin para mabalik ang tunay niyang pangalan. Ito, sa Cebuano, translation, Bisaya. Diyos. Ito, Jehovah rin. Ngayon, sino yon? Si Yahweh, si Jehovah, Satanas. So, ang mga Jehovah Jireh, o mga Jehovah Witness, o si mga Yahweh, si Satanas, ang sinamba ninyo. Ngayon, si God, Satan was the first person to be called God, real God. The Son God, Lucifer, first time the word God appear in the scripture. God is Satan. That's why nga nagpost si Catherine doon sa GC, sa God, sabi mo Satanas yan. Tinurik ko to. God, kasi Satanas yan. Kasi lahat ng mga tao, pag nakasandal sa ang alam nila, akala nila, yun ang pangalan talaga na God. Hindi nila alam, pinagluluko ang sangkatauhan. Si God, si Satanas yan, si God real yan eh. Pulling in, yan ang pumasok sa ahas na nalinglang kay Adag, diba? Ngayon, tingnan mo dito ha. Sa Revelation 12:9, and the great dragon, the old serpent, whose name was called Gadril, the devil, and deceived the whole earth, was cast down to the earth, and his angel were cast down with him. That's why, sige pa kayo, magsalita pa yung, thank you God, thank you Lord, thank you God. Sige, si Satanas, pinasalamatan ninyo. Yan Diyos, Satan. Satanas yan. Ngayon, sa Lucas chapter 1, verse 6, yan to translation. Ito yun, alahayam yan. Alahayam. Translate na siya. Ito, Yahweh. Ito na pag-translate. Para maibalik na ang tunay niyang pangalan. Ito na translate na. Yan. Ganon rin sa Tagalog. Pareho, alahayam. Yahweh sa sa Bisaya, ganun din, alahayam, Yahweh. Kasi nakalugat niya, alahayam yan eh, Yahweh yan. Hindi yan pwede gawing Jehovah o Yahweh. Hindi yan pwede Diyos o God. Alahayam yan eh. Ngayon, dito naman tayo sa chapter 6:5. Ngayon, eto, basahin yan, Yahweh siya yan. Ginawa rin yung Jesus, sino yung si Jesus? Fallen angel to, Satanas to. Sinamba ng mga tao, my Jesus, Jesus. Sinamba niya si Satanas yan. Tapos si Lord, sino to si Lord dito? Adawan. Adawan yan. Adawan, ito, Lord sa English. Ngayon, dito sa Tagalog, Jesus, Yahweh siya yun, Adawan. Anang. Paginoon gilagay. Waya amar Yahweh siyay ban haadam adawan hasyabat. Yan. Sinabi ni Yahweh siyay na anak ng tao na adawan ng Sabat. Pero ginawang Panginoon. Sinong Panginoon? Fallen angel pa rin yan. Yung si Jesus, fallen angel na Satanas. Sa Cebuano, the same din. Sino yan? Satan has many names. One of them is Jesus. Maraming pangalan sa Satanas. Ang pangalan ni isa Satanas ay si Jesus. That's why lahat ng mga tumatawag kay Jesus, sinasamba nila, tinatawag na Satanas. Paano ka mapuntag sa langit na tinatawag mo Satanas? Ibagsama kay Semperno. Dapat tawagin Yahweh siya, hindi yung Jesus. Ninglang na ang buong mundo dahil sa Bible na kinurap, binago. Gayon, gusto na ni Yahweh maibalik ang kanyang pangalan. Ito na yung ginagawa natin. Tsaka ni Archbishop James. Okay. Tingnan mo ha. Sino bang original tong Jesus Christ? Galing naman to sa Serapis Christus. Sa Egypt. Serapis Christus ang galing yan eh. Tapos naging Jesus Christ.
Sino to? Fallen angel. Christian sa Egypt. Ang original din ng Christian sa Egypt nanggaling. Dahil ang nasa Israel nanggaling, Messianic. Hindi Christian, Messianic. Di tayo mga Messianic. O yan. O tinan yung Jesus. O may number. O 666. Takot kayo 666. Tapos nagsamba kayo kay Jesus. 666 yan. Ang isa ng spiritual. 666. 10 fallen angel na sa loob yan. At 4 na hayop. Kabayo, baboy, butike, isda. That's why sumamba sa hayop ay ibubulit sa lawang apoy, sa dagat-dagatang apoy. Sumamba kay Jesus. That's why lahat ng Christian patungo sa impyerno. Mabuti pa ang Islam. Kasi ang Allah nakasulat talaga sa original Hebrew scripture, ang Allah. So tama si Ruben Padilla, nag-Muslim siya. Galing yan siya sa Jehovah Witness eh. Mapunta sa langit si Ruben Padilla. Pero yung ibang mga dating papuntang impyerno lahat yan. Kung gusto nyo mapuntang langit, kung ayaw nyo mag-Hebrew, mag-Muslim na lang kayo. Katulad ni Direk Jojo. Albano. Oo, yun, nag-Muslim. Yun, tama siya. Sa langit mapunta yun. Pero kung manatiling Christian hanggang matay, ewan ko si Direk Mario, Christian pa rin, no? Katoliko. Nasa impyerno yun. Punta. Ito na yung nasalin na. Ano sabi rito sa Mateo? May darating na palitan ang pangalan ko kay Kristo at maraming naniwala at marami silang nalinglang. Yung Yahweh siya pinalitan kay Kristo ang pangalan. Oo, yan ang nakalagay, oh. Ngayon, dito sa Mateo 24:24, sapagkat may mga bulaang propeta ni Kristo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Maging ang mga nangangaral ng kasinungalingan, nagpapakita ng mga kamangamanghang himala at kababalaghan na ikalulugod ng marami. Kasi may himala eh. At marami ang nalinglang, maging ang mga pinili ng alhayam. O yan. Di ba, mga ngaral, mga propeta, mga evangelist, pastor na nangaral kay Jesus Christ, may himala din. Mag-prayer sila, gumaling ang mga sakit, may mga kabalaghan, maraming nalinglang. Pero sila ay propeta ni Kristo nga bulaan. Ngayon, sa Lucas 6, verse 5, Yahweh Shai said, my son, man is a dawan of the Sabbath. Ito yung kanina, ito na na-translate, Yahweh Shai yan. Kailangan ang translator marunong magbasa dito, Yahweh Shai. O yan. Sa Tagalog, Yahweh Shai din. O, sa Cebuano, Yahweh Shai din. Ngayon, dito tayo sa Lucas chapter 7 verse 6. Yan. Ngayon nakalagay dito, Joshua. Ano nakalagay sa ano? Yahweh Shai, oh. Tapos, dito nakalagay, Lord. O ano? Adonai. Adonai itong Lord dito. Adonai, oh. Dapat ilagay dito, Adonai. Yahweh Shai, Adonai. Okay, oh. Kailangan talaga ang translator marunong magbasa dito. Kasi baka isulat niya Yahweh. Hindi naman Yahweh yan. Adonai yan. Oh. Ito, ganun din sa Tagalog. At saka sa Cebuano. Oh, ito na. Yahweh Shai went to them and but he came was into the Adonai. Ayan. Ganun din sa Cebuano. Yan. Ngayon, dito tayo sa Luke 6:12. Ano to? Yahweh Shai. Ito, Alahayam. Ito. Ang ginawa sa translator talaga, Joshua. Tapos God. Ginawang Joshua ang Yahweh Shai, ginawang God ang Alahayam. Ganun din sa Cebuano. Ayan. Ngayon, ito na na-translate na, Alahayam, Yahweh Shai. Ayan. Ito
Ito naman sa Luke chapter 7 verse 19. Anong nakalagay dito? Misaya. Misaya. Ano dito? Ha, masyayak. Ha, masyayak. Kaya marunong siya magbasa dito. Misaya lang dito. Baka sabihin niya, masyayak lang. Ha, masyayak yan. Ganun rin sa Tagalog, saka sa English, Tag-Bisaya. Ha, masyayak. Ha, masyayak. Ngayon, Pag ang ha, dayan siya, da. Sa Tagalog Da. ay Da Misaya. ang Misaya. Ha, masyayak. Jesus dito sa pero Yahweh siya yun. Tapos, dito, Misaya. Dito, nakalagay, masyayak Hindi ha masyayak, masyayak. 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 Pero pareha lang dito sa ginawang Mesiyas lang. Ngayon, pag-translate natin, sa translation na, yan. Masyayak na. Hindi masyayak kasi wala namang ha nakalagay doon. Tawag sa kanya. Dito tayo sa Luke chapter 6 verse 35. Dito gilagay dito na Lord. Lord dito. Ngayon, ano nakalagay dito? Yahweh to. Yahweh. Lord dito sa English. Dapat papalitan to Yahweh. Yahweh nakalagay Buhano at saka Tagalog. Ngayon, sino yung Lord? Means Baal. Baal is Satan. Revealing Lord is revealing Satan. That's why, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Pasalamat ka kay Satanas. Dapat, thank you, Yahweh. Aba, Father yon. Father, Aba, Yahweh. Thank you, Father, Yahweh. Ang Aba is salitang Hebrew yon, na ibig sabihin sa English, Father. Sa Tagalog, Ama. Yung ama. Ama. Aba. Aba. Ama. Ama. Aba. Yahweh. Ang pangalan niya, Yahweh. Huwag nga mayo, thank you, Lord. Thank you. Pasalamat ka kay Satanas. Pwede tawagin yung ama. Ama. Hindi na lang, ama na lang siya sabi. Ama. Pero pwede ang kinini, Satanas yan, na ako ama din ako walang pangalan, ilagay mo sa ano mo. Walang Yahweh, dinugtong mo. Baka yung ama, ako tinutukoy. Kasi kumplituhin na lang, Aba Yahweh. Ama kong Yahweh. Pero pag ama-ama ka lang, walang Yahweh, pwede ang kinin Satanas. Na ako yon ang tinutukoy niya. Kasi para halimbawa, may mga tatay dyan, may anak. Ama. Sino tinutukoy? Pero ang tatay niya, pangalan Pedro. Amang Pedro. Ang lumingi si Pedro. Kasi may pangalan na. Pero kung ama-ama ka lang, lumingi lahat. Hindi ka naman kita anak That's why kailangan talaga may name. Ama, Yahweh. Pero kung sabihin mo, ama-ama ka lang, hindi klaro. Okay, tuloy. Yan, Lord is Satan. Ito na sa translation na. Nakalagay dito. Yahweh. Yahweh. Pero sa Biblia, hindi pinapakita yung picture na yun, yung mga sungay-sungay. Yun. Ha? Hindi pinapakita sa Biblia. Hindi pinakita. Kasi madaya nga. Madaya nga binago nga nila. Yan, nagtapos. Nagtapos ang ating lecture. Kaya ang mga translator, kahit hindi na IT, basta marunong lang magbasa sa Hebrew, maturuan lang. Kasi pag IT, okay lang, kailan may IT, mga dalawa lang para mag-arrange doon sa Pero kung IT lahat, malaking isasahod yan. Kasi IT ako tapos ako na IT. Bugbog sarado to sa sahod. Pero kung marami naman pera, walang problema. Kahit sahurag malaki. So dito nagtapos. Pasalamat tayo, Aba Yahweh. Salamat sa aral namin natutunan. Mula ngayon, ito nakarinig na hindi na sila tatawag sa pangalan ni Satanas, kundi ikaw na Aba Yahweh. Nga nagkatawang tao, Masayak Yahweh Zai. Yaman. Okay.